What's up mga kababayan? Just that Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas. Iba talaga gumalaw ang mga Duterte ng mga kababayan na pati ang mga taga-suporta na pati ang mga taga-suporta nalilito, no? Sa balitang tatakbo ba o hindi itong dalawang kapatid ni VP Sara at si Tatay Digong mismo sa Senate election sa taong 2025 na matapos mataranta, no, ng mga pulahan at magkaroon ng emergency meeting, tila'y pinaglalaruan pa talaga ng mga Duterte ang politika, no? At dyan naman talaga tumatak, no, ang mga Duterte sa style na yun, mga kababayan. Pero isa lang ang sigurado tayo na madami pa rin ordinaryong Pilipino ang naniniwala sa kakayahan ng Duterte administration. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, ano sa tingin yung mga kababayan? Style lang ba o strategy lang ba ng mga Duterte ito na sabihin na oo tatakbo sa kamera, sasabihin hindi para lalong mataranta itong mga pulahan? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ito naman si Tatay Digong. Hindi siya tatakbo na presidente. Sabi niya, you believe in die? She made a fool out of you. Where can you see a father and his two sons in the Senate? So, doon, may press conference siya sa Tacloban City. Ito, klaro na statement na PRRD. Kailang read in between the lines, ha? Hindi yung kung ano yun na yun. No. Style Digong. Remember, noong 2016, ayoko, hindi ako magkandidato. Kaya at the end, biglang nag-switch, kandidato siya, nanalo. Mga ganun. Sabi niya, I will not return to politics. I'm done. I'm old. I don't have money to spend. Yabang lang, meron ako. At least inaamin niyang mayabang. Mayabang sa salita. Ano sa tingin niyo? Ano bang edad ni Tatay Digong? 80 na, no? Ang alam ko, nag-80 na. Going 81 siya. Tama ba? Kaya pa ba niya? So, yun ang big question. Yung kanyang health. Kung kaya pa ba niya. Kaya maybe physical, hindi na. But kung talino, very sharp ang kanyang mind. Puso, lalo na. So, yung katawan lang. Sure yun. So, let's wait and see kung ano ba talaga. Kasi, alangan naman na lulukohin tayo ni BP. Kaya maraming nagsasabi na huwag kayong maniwala lahat yan. Sabi, sino pang nagsabi? Si ex-Senator Lacson. Maraming mga political analysts na nagsabing ganun nga, they're just testing the waters. Testing the waters. Magbigay ng ganyang statement para tignan nila ang reaksyon ng taong bayan. Ano pa? Filipinos should not believe the Vice President. Ano ba naman tong tatay nito? Filipinos should not believe the Vice President because she is just like me. But I have mellowed down since I'm old. Huwag natin daw paniwalaan si BP Sara. Anyway, yan na po ang style Duterte. Napaka-exciting. Kailang balikan ko yung yung prinsipyo ni BP Sara na hindi ako magtrabaho para sa administrasyon Marcos. Hindi ako magtrabaho para sa oposisyon, liberal. Hindi ako magtrabaho para sa mga politiko. Nagtrabaho ako kung ano ang maganda sa taong bayan at kung ano yung tama. Yan ang kailangan nating leader and I believe on her sincerity. Kasi meron din yan, yung leader, kunuhay, ang galing niyang magsalita. Ang daming pangako, magandang pakinggan. Kaya lang halos walang nagagawa. So na, speech only, no action. We need leaders like BP Sara. Mabuhay ang ating Vice President.
political landscape sa ating bansa nung biglang nag-resign si VP Sara na DepEd Secretary. Then, sinundan niya ng kanyang announcement na tatakbong pagkasenador ang kanyang tatay at dalawa niyang kapatid. So, maraming umaasa na si VP Sara na ang VP Sara na ang leader ng oposisyon. So, ito po ang mga twist of events, sa headlines ng Philippine Star. Ang title, Vice President Sara rejects tag as opposition leader. Ayaw niya maging leader ng oposisyon. Bakit? Ito, Vice President Sara disagreed with claims that she is now the leader of the opposition against the Marcos administration. Yan. So bakit? Mamaya may paliwanag. And then, si PRRD nagsabi na he would not run for Senate seat. Hindi siya kakandidatong senador sa May 2025 midterm election. So, taliwas sa pronouncement ni VP Sara. Okay, so yan po ang mga twist. Ano ba ito? Nalilito na ngayon. Wag po kayong ma-confuse, kasi parte ito sa plano, politiko. strategy. Konting strategy. Talagang ganyan ang style ng mga Duterte. Okay? Di natin masabi. Confuse the enemy. Something like that. Okay. So, ito ang sabi ni VP Sara dahil ayaw niya na maging leader ng oposisyon. Sabi niya, based on my work, my character, and my principles, I don't act for the benefit of the administration or the opposition or for politics. Wow! Tingnan nyo character, work, and principles. Ayoko, sabi niya, I don't work for BBM administration, I don't work with the opposition, meaning yung liberal, dahil sila yung mainstream opposition, or politics. Hindi ako nagtatrabaho dahil sa politiko. Wow! Napakagandang statement. Sabi niya, kanino siya nagtatrabaho? Ano yung pundasyon o dahilan sa kanyang pagtatrabaho? Kanino siya nagtatrabaho? Sabi niya, I work based on whatever is beneficial to the people and whatever is rightful Correct. to them. Wow, sabi ko, ito ang tunay. Sana lahat ng mga government leaders natin, elected man or appointed, ganito, magtrabaho kung ano ang maganda para sa mga tao at kung ano ang tama. So, dalawang bagay yan. Pwedeng nagtatrabaho ka, beneficial, kaya lang mali naman. Example, ayuda. Nakakatulong man yun sa tao, kaya lang mali dahil ginagamit yung ayuda para sa people's initiative. May deception. Grabe, no? Believe ako dito sa ating Vice President, talagang may prinsipyo, may character, may value, may GMRC. So, sana all ganito. And I believe her. Kasi yung pagiging DepEd Secretary niya, alam naman lahat kung paano siya magtrabaho doon. Siya ang DepEd ang may highest satisfaction and trust ratings sa lahat ng government agencies. So that speaks of her character, of her principles. Ang daming nalungkot ng mga teachers pag-resign niya.
Tama. Sinasabi ni Congresswoman Castro na wala daw nagawa. Si Hmm. VP Sara, well, karapatan niya yun. Kaya lang, Mm-mm. wala siya sa loob ng DepEd. Ang dapat na magsalita, yung nasa loob ng DepEd. At ako, marami akong kaibigan, kaklase pa nga eh. Mm. Mga dati kong estudyante, nasa DepEd. And halos lahat sila, hindi naman lahat, halos lahat, they speak of so many good things sa nagawa ni VP Sara sa DepEd. So bakit siya nag-resign? Sabi niya, it's not because of my weakness or this is for the benefit of the teachers and the learners. Kaya nag-resign siya. Sa nakikita ko parang, although walang klaro, ako parang iniipit ang budget. Mm. Maapektuhan ang teachers and learners kung iniipit ang budget. Adi, nag-resign na lang siya. Para ang ilagay dyan yung hindi iipitin ang budget. Something like that. Personal opinion ko lang ito.